Si Ma Xianchao ay may ibang pananaw, sinabi na kung siya ang master ay gagamitin niya ang Nine-Star Warship upang sasakop ng teritoryo at palawakin ang kanyang kapangyarihan. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at ipinaliwanag na ang mga tulad ng Four Great Divine Lands at ng Divine Lord ay napakahirap kalabanin at hindi naman niya kailangang maging kalaban ang mga ito lalo na't wala pang sapat na dahilan para makipaglaban sa kanila ngayon. Ang tunay na dahilan niya sa pagkuha ng Nine-Star Warship ay upang gamitin laban sa Ancient Good Demon God. Ang 4 na Nebula Cannon at 20 Annihilation Cannon na sabay-sabay na magpapaputok ay kayang patayin ng isang Ninth Realm Longevity at tinanong kung hindi ba ito madali. Napangiwi si Ma Xianchao at ipinaliwanag na ang bawat pagpapaputok ng Nebula Cannon ay nagkakahalaga ng 100 milyong longevity coins at kung walang daan-daang sabay-sabay na pagpapaputok ay mahirap itong patayin at kung ay dadagdag pa ang Annihilation Cannon ay napakalaki ng magagastos kaya nagtanong kung talagang sigurado na si Ming nahaharapin ang Ancient Good Demon God. Tumango si Ming at sinabing hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Tianyuan habang hindi napapatay ang halimaw na ito at ang kanyang hangarin ay pamunuan ng bilyon-bilyong martial artist ng Tianyuan upang lumikha ng isang pinakamataas na martial path at gawing isang super civilization ang sibilisasyong martial na hihigit sa lahat ng iba pang sibilisasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Ma Xianchao at sinabing tiyak na matutupad ang hangarin ng kanyang master at handa siyang magbuwis ng buhay para rito. Bahagyang ngumiti si Ming at sinabing kung darating ang araw na ito ay tiyak na gagantimpalaan niya ito ng husto. Nakangiting sumagot si Ma Xianchao na kapag nakamit na ng kanyang master ang kanyang dakilang layunin ay sa kanya madadala ang kanyang sibilisasyong pandigma at ito mismo ang kanyang nais. Tumango si Ming at doon natapos ang kanilang pag-uusap. Si Zhang Heng ay nasa tabi lamang at nanunood at nang makita niyang gumastos si Ming ng 1,600 bilyon sa isang iglap ay napailing siya at sinabing kakaiba ito at nagtaka kung bakit hindi ginagamit ng mga tao sa Demon God Continent ang ganitong kalaking interes. Kung siya ang nasa lugar nila ay matagal na niyang pinatay at ninakawan si Ming. Malamig na tumawa si Ming at sinabing sa kabila ng maraming taon ay hindi pa rin ito mahilig mag-isip dahil ang katotohanang kaya niyang magbigay ng 8-star at 9-star na barko ay nagpapahiwatig na may malaking puwersa sa kanyang likuran at kung papatayin siya ng mga ito ay baka balang araw ay may 10 o 9-star na dumating upang wasakin sila kaya ito ay pagpapakamatay. Kinamot ni Zhang Heng ang kanyang ulo at sinabing hindi pala nila alam ang pinagmulan ni Ming at nagtanong kung paano kung malaman nila. Sumagot si Ming na hindi rin ito problema dahil bumili na siya ng isang 9-star warship at hindi naman sila hangal. Kung papatayin nila siya ay sino pa ang magbebenta sa kanila ng mga barko. Tumango si Zhang Heng at sinabing may katwiran nito dahil ang Demon God Continent ay napakasagana at puno ng resources at habang lumalakas sila ay mas marami silang makukuhang resources kaya hindi magiging problema ang Spirit Stone. Ipinaliwanag ni Ming na ang magandang panahon ng malaking kita ay hindi magtatagal kaya kailangan nilang samantalahin ito at huwag sayangin ang pagkakataon at mula ngayon ay si Zhang Heng na ang mamamahala sa lahat ng pagbibenta ng barko. Pagkasabi nito ay binigyan niya ito ng 100 bilyong longevity coins bilang puhunan. Nang makuha ni Zhang Heng ang pera ay hindi na niya mapigilan ang ngiti at sinabing kahit ang 10 taong buwis ng 5 dynasties ay hindi aabot sa ganoon. Hindi ito pinansin ni Ming at sinabing ano ba ang 5 dynasties na ngayon ay wala ng halaga at ang ganoong halaga ay hindi pa sapat para sa isang 9-star warship at pinaalalahanan siyang ang kanilang layunin ay hindi lamang ang Tianyuan kundi ang buong sangkatauhan. Tumango si Zhang Heng at sinabing itatago niya ang mga salitang ito. Ipinahayag ni Ming na siya ang mamamahala sa pagbebenta ng barko at si Ming naman ang mangangasiwa sa pagbili ng Spirit Stone. Alam ni Zhang Heng na nais ni Ming na samantalahin ang pagkakaiba ng halaga ng palitan ng longevity coins at Spirit Stone sa loob at labas at naisip niyang sa bandang huli ay hindi niya alam kung gaano kalaki ang kikitain nito. Mabilis ang pagkilos ni Ma Xianchao at ng araw ding ito ay naihatid ang 2 9-star warship sa Demon God Continent. Agad na ibinigay ni Ming ang isa na may ordinaryong kagamitan kay Yang Yisan at habang inoorganisa ng Tai Ching sect ang mga master ng Immortal Faction upang kabkuban ng malaking halimaw ay pinag-aralan naman ni Ming ang kanyang sariling barko. Ang 9-star warship ay hindi kasinlaki ng inaakala, mula sa labas ay isa itong malaking bowlang bakal na may 10 milya ang lapad at ang ibabaw nito ay puno ng mga nguso ng canyon kabilang ang 4 na Nebula Cannon at 20 Annihilation Cannon. May isang pasukan lamang ang bowlang bakal at nang pumasok si Ming kasama ang kanyang mga tauhan ay nakita nila ang isang malawak na mundo.
Sa loob ng Nine-Star Warship ay isang napakalaking banal na espasyo na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga sundalo kagamitan at iba pa at sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking palasyong metal. Pagpasok pa lamang ni Ming ay may tinig na narinig sa kanyang isipan mula sa barko mismo na nagpakilala bilang control spirit ng Nine-Star Warship at hiniling na tanggapin ang control authority. Tumango si Ming at sinabing ito ang kanyang unang pagkakataong gumamit nito at pinaturo kung ano ang dapat gawin. Ipinaliwanag ng control spirit na ang unang hakbang ay ang pagkuha ng master key na siyang tanging paraan upang kontrolin ang barko at pagkatapos ay maaari nang magbigay ng mga susi sa mga tauhan. Nang tanungin ni Ming kung paano nito nalaman siya ang may-ari ay ipinaliwanag ng control spirit na may dala siyang rune token na nagsisilbing patunay. Nakangiting sinabi ni Ming na ibigay na nito ang susi at ipinaliwanag ng control spirit na sa pamamagitan nito ay lubos niyang mauunawaan ang lahat ng tungkol sa barko ngunit sa kasamaang palad ay hindi sapat ang kanyang kasalukuyang antas at sa sibilisasyong martial ng Tianyuan ay kailangan niyang maging martial god bago ito kayang tanggapin. Mahinaong sinabi ni Ming na huwag itong mag-alala dahil mayroon siyang 8-element calculation formation at Dharma martial soul kaya tiyak na kaya niya ito. Sumang-ayon ang control spirit at sinabing sa gayon ay magagamit niya ang buong kapangyarihan ng barko. Pagkasabi nito ay isang malaking sinag ng liwanag ang pumasok sa katawan ni Ming at sa kanyang espiritual na mundo at kusang bumuo ng isang malaking control formation na napakasalimuot at kung wala ang kanyang 8-element calculation formation ay hindi niya ito mauunawaan. Ang control formation ang siyang master key na nagsisilbing sentro ng buong barko at kasabay nito ay kontrolado rin nito ang 100,000 mataas na antas na mga puppet at ang 24 na malalakas na canyon. Binati siya ng control spirit at sinabing matagumpay na niyang nakuha ang kontrol at hiniling na pangalanan ang barko. Pinangalanan nito ni Ming na True Martial dahil siya ay nagmula sa sibilisasyong martial. Agad na sumagot ang True Martial Warship at sinabing handa na ang lahat at maaari nang lumaban anumang oras. Tumango si Ming at sa pamamagitan ng control formation ay lubos na niyang naunawaan ang barko at tunay na naramdaman ang kanyang lakas. Bukod sa 4 na pangunahing kanyan at 20 pangalawang kanyan ay maaari pa itong dagdagan ng mas maraming sandata at direkta pa siyang makahihiling sa nagbenta nito sa pamamagitan ng barko mismo at agad itong ihahatid sa kanya. Bukod pa rito ay maaari itong maging isang mothership at ang napakalaking espasyo sa loob ay kayang mag-imbak ng maraming 8-star at 7-star na barko gayon din ang napakaraming sundalo resources at kagamitan. Ang pinaka-interesado si Ming ay ang 100,000 puppet na nagkakahalaga ng 1 trilyong longevity coins na tulad ng sinabi ni Ma Xianchao ay may lakas na katulad ng 9th Realm Dharma Heaven at nakakalat ang mga ito sa buong barko upang panatilihin ito at sa panahon ng digmaan ay nagiging malalakas na mandirigma na nakikipagtulungan sa opens iba ng barko. Ang mga ito ay kayang bumuo ng iba't ibang killing formation at ilabas ito sa pamamagitan ng malaking formation ng barko at ang pinakamaganda ay lahat sila ay kontrolado ng master key kaya napakadali para kay Ming na utusan sila. Ngunit may kahinaan din ang mga ito, hindi sila maaaring lumayo ng husto sa barko dahil bababa ang kanilang lakas at mahihirapan silang kontrolin. Kahit ganoon ay labis na siyang nasiyahan at alam niyang sa tulong ng barkong ito ay kaya niyang pag-isahin ang Tianyuan ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Bukod sa mga opens ibong sandata ay may malakas din itong depensa na kayang labanan ang atake ng 9th Realm Longevity at maaari pa siyang magdagdag ng sarili niyang defensive formation at palakasin ito gamit ang kapangyarihan ng barko. Habang di naramdamang lakas ng True Martial Warship ay tuluyan ang natigilan si Zhang Heng at sinabing sa tulong nito ay wala na silang dapat katakutin maliban na lamang kung makatagpo sila ng Supreme God dahil walang ibang makakalaban sa kanila. Umiling si Ming at sinabing malayo pa sila roon. Nagkibit ng balikat si Zhang Heng at sinabing sa Tianyuan man lamang ay wala silang kalaban. Ipinaliwanag ni Ming na hindi siya maaaring manatili sa barko habang buhay at sa sandaling umalis siya ay kahit isang ordinaryong Dharma Heaven Realm na deity ay kayang pumatay sa kanya kaya nagtanong kung dapat ba siyang gumawa ng mga kalaban. Hindi nakasagot si Zhang Heng at kinamot ang kanyang ulo at sinabing tama ito at mas mabuting manatiling tahimik. Pagkatapos ay inilipat ni Ming ang lahat ng kanyang tauhan mula sa Tianyuan Hall patungo sa barko kasama ang teleportation formation. Ang malaking bowlang bakal ay mabilis na lumipad sa ere at saan man ito dumaan ay tila ba mibigay ang kalawakan isang tanawing puno ng walang kapantay na kapangyarihan at ang mga nguso ng kanyan ay kumikislap ng liwanag ng kamatayan na nakapagpapanginig sa sinuman.
Ipinatakbo ni Ming ang barko patungo sa larangan ng digmaan kung saan paspusang nilulusob ng Immortal Faction ang malaking halimaw. Mula sa malayo ay nakita niya ang isang higanteng demonyo na may taas na 10,000 dipa na nakikipaglaban sa 9-star warship gamit ang kanyang mga kamay. Ang barko ay gumagamit ng Nebula Cannon, isang mananipis na puting liwanag na tila walang kalaban-laban ngunit may nakatatakot na kapangyarihan na kayang pumutol ng anumang bagay at ito ay tumama sa higanteng demonyo. Ang demonyo ay may isang pulang barrier na ginamit upang harangan ang liwanag at patuloy itong sumusulong. Sinabi ni Ming na tila ang halimaw ay nasa 9th realm at nang tanungin ni Zhang Heng kung tutulong sila ay ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing ang bawat putok ay nagkakahalaga ng 100 bilyong longevity coins at hindi maaaring maging libre ang kanilang tulong. Si Yang Yisan ay namumuno sa isang grupo ng longevity realm na mga master sa loob ng barko at nakalimang putok na sila ngunit hindi pa rin nila napaatras ang demonyo at nagsimula nang mawala ng pag-asa ang ilan at nagreklamo na hindi sulit ang 6,000 bilyon. Nang makita ni Yang Yisan ang isa pang malaking bowlang bakal na katulad ng kanilang barko ay agad niyang nakilalang si Ming ito at tuwang-tuwang sinabi kung maaari ba itong tumulong at ang buong Immortal Faction ay labis na magpapasalamat. Agad na sumagot si Ming na siyempre tutulong siya ngunit ang bawat putok ng Nebula Cannon ay nagkakahalaga ng 100 bilyong longevity coins at kahit siya ay kakaunti ang kayang gastusin. Mabilis na sinabi ni Yang Yisan na huwag itong mag-alala dahil ang lahat ng gastos ay sasagutin ng Tai Ching Sect. Nang marinig ito ni Ming ay sumigaw siya na mamatay na ang halimaw at yumanig ang kanyang barko habang sabay-sabay na nagliwanag ang 4 na Nebula Cannon at nakalock sa target. Ang halimaw ay hirap na sa isang kanyan pa lamang at ngayong 4 na ang sabay-sabay ay bigla itong natakot at umungol ng malakas at sinubukang tumakas. Ngunit ang Nebula Cannon ay may kakayahang i-lock ang target at kahit anong pagsisikap ng halimaw ay hindi ito makatakas. Isang nakakabulag na liwanag ang lumitaw nang ang 4 na sinag ay nagsama-sama upang bumuo ng isang lambat ng liwanag na pumutol patungo sa halimaw at ang halimaw ay sumigaw ng malakas at naglabas ng pulang liwanag upang harangan ito ngunit ang lambat ay sadyang napakatalas at agad itong pinagpira-piraso at ang mga piraso ay nagsikalat sa lupa. Nang makita ito ni Zhang Heng ay napahiyaw siya sa panghihinayang at sinabing sayang ang bangkay ng isang longevity realm at inutusang kolektahin ang mga piraso upang huwag masayang. Nang tanungin ni Ming kung magagamit pa ito gayong pira-piraso na ay nakangiting ipinaliwanag ni Zhang Heng na kahit hindi na ito magagamit bilang buong bangkay ay ang laman at dugo nito ay maaaring gamitin sa pagpapalaki ng malalakas na uri nito. Tumango si Ming at inutusan ang mga puppet na kolektahin ang lahat ng piraso at ayon kay Zhang Heng ay ang laman ng ganoong kalaking nilalang ay sapat upang magpalaki ng 100,000 bangkay, isang tunay na napakahalagang bagay. Nang tuluyang napatay ang demonyo ay nagdiwang ang lahat ng nasa Immortal Faction at bumukas ang pinto ng kanilang barko at lumabas si Yang Yisan kasama ang mahigit 40 longevity realm na master, isang bilang na hindi mahina kumpara sa Tianyuan. Mabilis ding lumabas si Ming upang salubungin sila. Masayang-masaya si Yang Yisan at sinabing malaki ang kanyang utang na loob dahil sa tulong na ito. Mahinahong sinabi ni Ming na isa lamang itong maliit na bagay. Pagkatapos ay isa-isang ipinakilala ni Yang Yisan ang mga tao sa kanyang likuran kabilang ang 3 sect na kayang pantayan ang Tai Ching Sect, ang Dungling Sect, Taizhen Sect, at Zishu Sect, na pawang may malalakas na master at malalim na pundasyon. Ang pinuno ng Dungling Sect na si Fan Ziyang ay isang nasa katamtamang edad na may magandang tindig at nakangiting sinabi na ang 9-star warship ni Ming ay tila mas malakas kaysa sa kanila. Tumango si Ming at ipinaliwanag na ang kanyang barko ay may 4 na Nebula Cannon samantalang ang kanila ay isa lamang. Nagbuntong hininga si Fan Ziyang at sinabing hindi katakatakang natalo agad ang halimaw at nagtanong kung malaki ang ginastos para sa karagdagang canyon. Sumagot si Ming na ang isang Nebula Cannon ay nagkakahalaga ng 200 bilyong longevity coins. Nang inig ang mga kalamnan sa mata ng mga pinuno nang marinig ito ngunit matapos masaksihan ng lakas ng barko ay labis nilang nais na magkaroon ng sarili nito at nagkatinginan sila bago nagtanong si Fan Ziyang kung maaari pa silang makabili ng 3 9-star. Nakangiting sinabi ni Ming na maaari ngunit dahil napakabagal ng paggawa nito ay kailangan nilang maghintay ng 2 o 3 taon. Sumagot si Fan Ziyang na hindi ito problema at kaya nilang maghintay at sa loob ng panahong ito ay makakapaghanda sila ng sapat na pera ngunit sa kasalukuyan ay kailangan nila ang tulong ni Ming upang harapin ang ilang demonyo sa kontinente. Nagka-interes si Ming at nagtanong kung gaano kalakas ang mga kalaban at kung ilan ang kanilang longevity realm na master.
Ipinaliwanag ni Fan Ziyang na 3 demonyo lamang ang kinatatakutan nila at kung hindi dahil sa mga ito ay hindi sana sila naapi ng ganoon katagal ngunit ngayong napatay na nila ang isang malaking halimaw ay hindi na gaanong banta ang 3. Sinabi ni Ming na ang isa ay 8th Realm Longevity at ang dalawa ay 7th Realm at sapat na ang kanyang barko upang harapin ang mga ito. Idinagdag ni Yang Yisa na sinakop ng mga demonyo ang pinakamayayamang lupain at ang pinakamalalaking mina ay nasa kanilang teritoryo at kapag nakuha nila ang mga ito ay agad silang yayaman at hindi magiging problema ang pagbili ng ilang 9-star at tiniyak na doble ang kanilang ibabayad sa lahat ng gastos ni Ming sa labanan. Naisip ni Ming na ito ay isang magandang negosyo. Bawat putok ng Nebula Cannon ay nagkakahalaga ng 100 bilyong longevity coins at doble ang ibabayad sa kanya kaya agad siyang pumayag. Tuwang-tuwang sumagot si Yang Yisan at sinabing agad silang magpaplano. Pagkatapos ay inanyayahan si Ming sa kanilang barko upang makipagpulong at bukod sa 4 na pangunahing sect ay dumalo rin ang mga pinuno ng iba pang maimpluwensyang grupo at sabay-sabay nilang tinalakay ang plano laban sa mga demonyo. Hindi nakisali si Ming at tahimik lamang na nakinig at sa kanilang pag-uusap ay may 3 bagay siyang natutunang lubos na ikinabahala niya. Una, ang mga demonyo ay nabuhay ng libu-libo hanggang 10,000 taon at may napakalaking naipong yaman at kapag napatay sila ay makakakuha ng malaking halaga at kumpara rito ay maliit lamang ang halaga ng mga barko. Pangalawa, ang mga lupaing sinakop ng mga demonyo ay ang pinakamayayamang bahagi ng kontinente at ang pinakamalaking mina ng Secret Crystals at Spirit Stone ay nasa kanilang teritoryo at kapag nakuha ito ng Immortal Faction ay agad silang yayaman. Ang ikatlo at pinakamahalaga ay ang mga demonyo ay nagtatayo ng isang mataas na tore sa loob ng 10,000 taon at mahigit kalahati ng kanilang kita ay inilaan dito ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng Immortal Faction kung para saan ito at ang dahilan kung bakit nais nilang patayin agad ang mga demonyo ay dahil sa pangambang kapag natapos ang tore ay maaaring maging masama ito para sa kanila. Hindi gaanong nag-alala si Ming tungkol sa tore at ang tanging mahalaga sa kanya ay kung gaano kalaki ang kanyang kikitain ngunit may iba rin siyang inaalala. Bigla siyang nagsalita at nagtanong kung maaaring isa itong offensive artifact at kung gayon ay hindi ito kakayanin ng kanilang barko. Natahimik si Fan Ziyang at sinabing hindi dapat dahil kahit hindi nila alam ang layunin nito ay may nalalaman sila tungkol sa pagtatayo nito. Ang tore ay may 81 palapag at bawat palapag ay puno ng mga simbolo at malalakas na formation at ang tunay na gamit nito ay lilito lamang kapag tuluyan itong natapos. Nang tanungin ni Ming kung ilang palapag na ang naitayo ay sinabi ng kausap na nasa ika-80 palapag na ito at ang huli ay kasalukuyang ginagawa at kung walang aberya ay matatapos ito sa loob ng 100 taon. Biglang nakaramdam si Ming ng masamang kutob at sinabing magplano muna sila habang siya ay personal na pupunta sa teritoryo ng mga demonyo upang tingnan ang tore. Sumang-ayon ang lahat at pinayuhan siyang mag-ingat. Pagbalik sa kanyang sariling barko ay agad itong pinaandar ni Ming patungo sa kinaroroonan ng tore. Ang presensya ng 9-star warship ay sadyang napakalakas at saan man ito dumaan ay maging ang mga demonyo ay hindi nang ahas na lumapit at agad na umiiwas. Natural lamang dahil kililipol pa lamang nito ng isang 9th realm na demonyo. Mabilis ang paglipad ng barko at hindi nagtagal ay narating nito ang destinasyon sa gitna ng mga kabundukan kung saan nakatayo ang isang napakalaking tore na may pundasyong 1,000 milya ang lawak na patong-patong na itinayo. 1,000 milya mula sa tore ay may formation na humaharang sa mga dayuhan. Hindi pinilit ni Ming na pasukin ito sa halip ay nakatayo lamang siya sa kanyang barko at tahimik na pinagmasdan ang tore. Kahit si Bem Ying ay hindi alam kung ano ito ngunit hindi ito naging hadlang kay Ming at nakipag-ugnayan siya sa Merit Monument. Yumanig ang kanyang martial soul at siya ay dinala sa isang kakaibang espasyo kung saan tanaw niya ang tore at ang kanyang paligid ay puno ng mga ulap. Sa 3 kulay na ulap ay nakaupo ang isang lalaking nakaputi ang siya ring nagbigay sa kanya ng 8 Great Kings noon at nagpakilalang isang mataas na opisyal ng Hao Tian God. Bahagyang ngumiti ang lalaki ngunit ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa tore. Binati siya ni Ming at sinabing malamang ay may kaugnayan ito sa tore. Kinumpirma ito ng lalaki at sinabing hindi niya inaasahang may tao palang handang gumastos ng ganoon karaming resources at pagsisikap upang magtayo ng Tungtian Tower, isang bagay na kahit ang Hao Tian sect ay walang pasensyang gawin. Nag-usisa si Ming kung ano ito at kung para saan. Ipinaliwanag ng lalaki na ang Tungtian Tower ay isang bagay na kayang pag-isahin ang kalooban ng langit at ang personal na hangarin at sa pamamagitan nito ay makokontrol ng mga demonyo ang Heavenly Wheel. Nagulat si Ming at nagtanong kung makokontrol nila ang Heavenly Wheel.
Tumango ang lalaki at idinagdag na hindi lamang ito, ang tore mismo ay isang malakas na banal na artifact na kayang lumaki at lumiit at kayang kontrolin ang hanggang siyam na heavenly wheel na nangangahulugang maaaring kontrolin ng mga demonyo ang siyam na malalaking mundo at magtatag ng isang malawak na puwersa. Tiningnan ni Ming ang lalaki at nagtanong kung ito ang dahilan ng pagpunta nito at kung nais nitong kunin ang tore. Ngumiti ang lalaki at sinabing oo, kapag nakuha nila ito ay biglang makokontrol ng Hautian sect ang siyam na malalaking mundo at pinuri si Ming sa kanyang malaking kontribusyon. Nang tanungin ni Ming kung personal itong kikilos laban sa mga demonyo ay umiling ang lalaki at sinabing ang hukbo ng Hautian sect ang darating upang kontrolin ang mga immortal faction doon at maghihintay silang matapos ng mga demonyo ang tore at sa araw na matapos ito ay sa kanila ito kukunin. Bumuntong hininga si Ming at sinabing nakakaawa ang mga demonyo, 10,000 taon silang nagtrabaho ngunit sa bandang huli ay mapupunta lamang sa Hautian sect at nagtanong kung paano nila ko-kontrolin ang immortal faction kung sa pamamagitan ba ng dahas o mapayapang paraan. Tumawa ang lalaki at sinabing napakadali nito, may ilang ninth realm longevity ang Hautian sect na dalubhasa sa immortal path at sa kanilang pagdating ay madali nilang mapag-iisa ang lahat ng sect at pagkatapos ay maghihintay na lamang silang matapos ang tore bago ito agawin. Matapos mag-isip ay sinabi ni Ming na kung gayon ay pipigilan niya ang immortal faction na atakihin ang mga demonyo at nagtanong kung kailan darating ang mga ito. Tiningnan siya ng lalaki at nagtanong kung kailan niya nais dumating ang mga ito. Nakangiting sinabi ni Ming na alam na nito ang kanyang iniisip, ang kontinenteng ito ay napakayaman at nais pa niyang kumita ng malaki kaya kung maaari ay mas mabuting mas matagal pa bago sila dumating. Pumayag ang lalaki at binigyan siya ng 1 taon at pagkatapos nito ay kailangan na niyang umalis at huwag nang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng sect. Tuwang-tuwang sumagot si Ming dahil ang 1 taon ay sapat na upang makuha ang lahat ng kanyang kikitain bago tuluyang lisanin ang kontinente at mag-focus sa kanyang sariling sect. Idinagdag pa ng lalaki na dahil sa kanyang pagkakatuklas ng Tungtian Tower ay iniulat na ito sa Hautian God at nagpadala ito ng gantimpala, 100 trilyong merit points ang biglang nadagdag sa kanyang merit monument. Muntik nang mapatalon si Ming sa gulat dahil ang isang merit points ay katumbas ng 36 na Phasian coins kaya ang kabuuan ay katumbas ng 100 bilyong longevity coins. Kahit mas malaki pa ang kanyang yaman ay labis pa rin siyang namangha sa kabutihang loob ng Hautian God. Pinayuhan siya ng lalaki na maging isang haligi ng sect at pagkasabi nito ay naglaho ito at bumalik si Ming sa realidad. Dahil napagpasyahan ng hindi muna atakihin ng mga demonyo ay agad na bumalik si Ming sa kanyang barko at pinigilan ang pagpupulong at may mabigat na tinig na sinabing may masamang balita siya. Kinabahan ng lahat at nagtanong kung ano ang natuklasan niya. Bumuntong hininga si Ming at sinabing ang tore ay may napakalakas na depensa at tanging isang Supreme God lamang ang makakapasok dito. Nang inag ang lahat sa takot at mabilis na nagtanong si Fan Ziyang kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Ming na nagtanong siya sa kanyang mga nakatatanda at ito ang kanilang sinabi ngunit hindi dapat mag-alala ang lahat dahil ang tore ay hindi maaaring gumalaw at hanggat hindi sila lumalapit ay hindi ito magagamit ng mga demonyo laban sa kanila. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig ito. Nagpatuloy si Ming at sinabing hindi niya inirerekomenda ang pag-atake sa mga demonyo. Nagtanong si Yang Yisan kung mananatili na lamang ba silang tahimik habang patuloy na lumalakas ang mga demonyo at sinabing kahit hindi nila atakihin ang mga ito ay dapat nilang bawiin ang kanilang mga dating lupain. Sumang-ayon naman si Ming dahil sa ganitong paraan ay patuloy siyang makakapagbenta ng mga barko at sinabing maaaring unti-unting sakupin ng immortal faction ang mga teritoryo ng demonyo at unti-unting paliitin ang kanilang espasyo at balang araw ay mapipilitan ang mga demonyo na lumabas at doon sila tuluyang puksain. Sumang-ayon ang lahat na ito ang tanging paraan. Habang naroon ang lahat ay sinamantala ni Ming ang pagkakataon at sinabing ang pagpapatakbo ng barko ay nangangailangan ng napakaraming Phasian coins at longevity coins at kung kailangan nila ay maaari silang pumunta sa kanya upang magpalit ng pera gamit ang Spirit Stone na may diskwento. Nagulat ang lahat at nagtanong kung totoo ito. Tumango si Ming at sinabing dahil sila ay magkakasama ay 6 na tail ng Heaven Grade Spirit Stone lamang ang kailangan para sa isang longevity coin. Tuwang-tuwang sumang-ayon ang lahat at mabilis na kumalat ang balita. Hindi lamang ang 4 na malalaking sect kundi pati ang hindi mabilang na iba pang immortal faction ay sunod-sunod na pumunta kay Ming upang makipagpalit. Ang ilan ay may kakaunting Spirit Stone, ang iba naman ay may daan-daang bilyon at tinanggap silang lahat ni Ming na pumarada ng kanyang barko sa isang lugar at doon naghintay ng mga tao.
Kasabay nito ay lalong umunlad ang negosyo ni Zhang Heng sa mga barko at dahil hindi na nila direktang inaatake ang mga demonyo ay nangangailangan ang mga sect ng mas maraming barko upang bawiin ang mga lupain at ang kasikatan ng negosyo ay lalong nagpalakas sa palitan ng pera. Sa loob lamang ng isang buwan ay nakapagpalat si Ming ng mahigit 1 trilyong longevity coins at napalitan ang lahat ng ito ng Spirit Stone at pagkatapos ay ginamit niya ang Merit Monument upang palitan muli ang Spirit Stone ng longevity coins at sa ganitong paraan ay ang kanyang 1 trilyong longevity coins ay naging 4 na trilyon. Makalipas ang isang buwan ay ipinaubaya na rin ni Ming ang negosyo ng palitan ng pera kay Zhang Heng at iniwan niya rito ang halos lahat ng 4 na trilyong longevity coins at kumuha lamang ng kaunting baon bago umalis sa Demon God Continent. Ang malaking kita sa kontinenteng ito ay magpapatuloy pa ng mahabang panahon at ito ang magiging matibay na sandigan ni Ming sa kanyang pag-angat sa hinaharap. Lalo nang nauunawaan ni Ming ang kahalagahan ng pera, sa bawat malaking mundo ay halos lahat ay nabibili nito. Kung hindi maganda ang talento ay maaaring bumili ng mga gamot, kung mahina ay maaaring umarkila ng mga master bilang proteksyon. Pagbalik niya sa Lingzhou ay nagulat siya nang malamang nasakop na ni Ma Xianqiao ang lahat ng 3 malalaking isla, 6 na base at 72 kaharian at nangangahulugang ang buong Eastern Sea ay nasa ilalim na ng Haotian sect. Ang populasyon ng Eastern Sea ay umaabot sa 800 bilyon at ito ay lubos na magpapalakas sa sect. Ang pinakamahalaga ay sa ganitong karaming tao ay maaari silang pumili ng mga sundalo upang magtayo ng isang malakas na hukbo. Sa punong himpilan ng militar sa Lingzhou ay si Ma Xianqiao ang Grand Marshal ng sect na namamahala sa Sky Captor Troops at sa mga ordinaryong sundalo at kasalukuyang puspusan silang nagre-recruit dahil sa napakataas na sahod, kahit ang pinakamababang sundalo ay kumikita ng 100 Feitian coins bawat taon at ang mas mataas ay diretsang 200 habang ang mga opisyal ay mas malaki pa. Ang dahilan kung bakit ganoon kataas ang sahod ay dahil nais ni Ma Xianqiao na mabilis na makapagtatag ng hukbo at mayroon siyang sapat na pera. Ang 100 bilyong longevity coins ay sapat na upang tustusan ang buong populasyon ng Eastern Sea. Nang lalong maimbestigahan ni Ming ay natuklasan niyang ang mabilis na tagumpay ni Ma Xianqiao ay dahil sa kanyang maraming estratehiya. Gumamit siya ng malaking pera upang suhulan ang mga pangunahing tauhan ng ibang puwersa, bumili ng napakaraming barko upang takutin ang mga kalaban at nakipag-alyansa sa ilang puwersa laban sa iba. Bukod pa rito ay napakataas ng kalidad ng kanyang mga sundalo dahil sa tulong ng sibilisasyong pandigma na hindi lamang gumagawa ng mga sandata kundi pati na rin ng mga gamot na nagpapalakas ng hukbo, tulad ng Dragon Tiger Pill na nagkakahalaga ng 100 Feitian coins at kayang gawing Martial Master ang isang sundalo, ang Hualing Pill na nagkakahalaga ng 10 longevity coins at may 80% tsansang gawing Middle Grade Spirit Body ang isang tao, at ang Holy Spirit Pill na nagkakahalaga ng 300 longevity coins na may 30% tsansang gawing Lower Grade Saint Body. Kung handang gumastos si Ma Xianqiao ay maaari pa siyang bumili ng Divine Transformation Pill na nagkakahalaga ng 10,000 longevity coins at may 10% tsansang gawing Lower Grade Divine Body ang isang tao, ngunit ang bawat gamot ay may side effect at maaaring magdulot ng masamang resulta kahit pa ay nag-aagawan ang mga sundalo upang makuha ito. Totoo namang ang lakas na nakukuha sa ganitong paraan ay mas mababa kaysa sa pinaghirapang pagsasanay, ngunit dahil kaya nitong biglang ay angat ang isang tao ay halos walang makapigil sa tukso nito. Sa tulong ng malaking yaman at ng kanyang henyo sa pamumuno ay nagawa ni Ma Xianqiao na sakupin ang buong Eastern Sea sa maikling panahon. Nang halos tapos ng unawain ni Ming ang kalagayan ng sect at nakikipag-usap sa Crystal Goddess ay biglang yumanig ang kalangitan at isang tinig na puno ng awtoridad ang umalingawngaw na nagsasabing umuwi na si Shui Huang kasama ang kanyang ama. Sumagot si Shui Huang na ayaw pa niyang umuwi at nais pang magsaya ng ilang araw. Galit na sinabi ng ama na darating na ang hukbo ng Divine Lord at nagtanong kung nais ba nitong mamatay. Ang tinig na ito ay walang iba kundi si Yuan Xiantian, ang pinakamalakas sa Tianyuan ranking at ama ni Shui Huang. Hindi pa man tapos ang kanyang mga salita ay malakas na winasak ang defensive formation ng sect at ang mahigit 100 deity na nagbabantay dito ay nagsisuka ng dugo at nawalan ng malay at ang ilang nasa unahan ay diretsyong namatay. Galit na sumigaw si Ming na ito ay labis na. Bumuhos ang tinig ni Yuan Xiantian at tinanong kung hindi ba siya sumasang-ayon at sinabing noong nakaraan ay sinira ni Ming ang kanyang plano at ngayong nagkataon ay papatayin na niya ito. Isang malaking itim na kamay ang bumaba mula sa langit patungo sa pangunahing bulwagan ng sect at agad na naramdaman ni Ming ang banta ng kamatayan at inutusang magmadali si Zhang Heng na dalhin ang barko.
Sa mapanganib na sandaling ito ay isang maliit at pinong kamay ang lumipad paitaas at sumalpok sa itim na kamay at ang kamay ay umatras. Malamig na nagsalita si Yuan Xiantian at tinanong si Tian Hoshen kung nangangahas itong kalabanin siya. Sumagot si Tian Hoshen na kumakain siya ng pagkain ng iba kaya naglilingkod siya ng tapat at humingi ng paumanhin. Nagtanong si Yuan Xiantian kung hindi ba ito natatakot na patayin niya ito. Mahinahong sumagot si Tian Hoshen na ang kanyang incarnation ay kapantay lamang niya at hindi siya kayang patayin ito at ang tunay na katawan nito ay nasa beyond heaven at hindi agad makakabalik at kahit bumalik pa ito ay hindi siya matatakot. Malamig na tumawa si Yuan Xiantian at sinabing mabuti at tinawag si Shui Huang. Alam ni Shui Huang na tunay na galit ang kanyang ama kaya sumunod na lamang siya at umalis kasama nito. Bago umalis ay nagbanta si Yuan Xiantian na babalik siya sa loob ng 1 buwan upang kunin ang buhay ni Tian Hoshen. Mahinahong sumagot si Tian Hoshen na hihintayin niya ito. Sa sandaling ito ay nagdilim ang mukha ni Ming at sinabing napakayabang nito. Lumabas si Tian Hoshen sa bulwagan na may maputlang mukha at tila nasugatan siya sa nakaraang sagupaan. Nag-alalang nagtanong si Ming kung okay lang ito at umiling si Tian Hoshen at sinabing hindi ito malala ngunit dapat silang maghanda dahil ang tunay na katawan ni Yuan Xiantian ay nasa 7th realm longevity at hindi niya ito kayang labanan. Malamig na tumawa si Ming at sinabing hayaan itong dumating dahil tinitiyak niyang hindi na ito makakabalik.